By the actuations of the NBI, as you were able to see in May 11, morning pa lang, afternoon, nandun na sila, binugbog pa nga yung tao ng ng Senado, no? That shows their clear intention to arrest him. And even during the interview of President Marcos, according to him, I ordered them to get out of the Senate at 4 o'clock. So who ordered them to be there? It must have been an executive order likewise. So there is really a threat to his security and liberty, and his exit in the Senate was only, probably, I could not read his mind, was only to save his colleagues from further hassles, from further threats to their safety and security likewise, and not only to the senators but likewise to the staff and even members of the media. So whatever the decision ng the Attorney Torio, be favorable sa part niyo, hindi, basta you're urging the Supreme Court to come up with their decision na po. Ang sa akin, hindi ko po pangunahan yung Korte Suprema. I know that the issues have now divided the nation, and I do not want to put more pressure on the part of the Supreme Court. It's up to the Supreme Court when and how will it act. Alright, sir, it's been days already, so the question still now is, nasaan na po si Senator Bato? I really do not have any idea. I can communicate only through the members of his family. Meron pala explanation yan kasi ako rin yung lawyer doon sa POJCC. No? At saka na-confirm ko yan na pag mag-text ka pala, mag-ping yan. So, matrace yung location mo. That is probably the reason why even text messages, I do not receive any from him. Pero is he still in the country? I'm sure he is still in the country. That I can say with certainty because of my many discussions with him. He said that he never left the country, nor will he leave the country. What were his last words or anong naging last yung usapan? Kasi magkasama pa kayo at 1:30 a.m. before he left at 2:30. May mga bilin ba siya sa iyo, attorney? Yung mga legal remedies, no? He likewise may mga dokumento siyang pinarmahan, no? And he wanted guidance in so far as Section 17 is concerned. Kay may Section 17 of Republic Act 9851 kasi yun ang nagiging basis yung 9851. yung surrender o extradition. Yung extradition kasi may rule na tayo. Yun ang sabi ko niya, may extradition rules na promulgated by the Supreme Court or issued by the Supreme Court. Pero sa surrender aspect, sabi ko sa kanya, wala pa tayong procedural mechanism Yung mga expert na yan, alam nila na wala tayong procedural mechanism. At saka, pinapaintindi ko sa kanya na maski nga yung framers ng Republic Act 9851, basahin nyo yung minutes ng deliberations in February 2009 and March 2009. Specifically, yung deliberation between Senator Ligarda and Senator yung taga-Subic, si Gordon. Makikita mo doon na yung Section 17 is not self-executing. Kinakailangan pa yun ng batas. Kaya sinasabi ko sa kanya, hindi yun siya immediately executory. All constitutional democracies, I emphasize to him, Italy, France, United Kingdom, require a surrender mechanism. And even, I emphasize to him, even Article 58, may mandato doon that all member states are supposedly required to come up with their own surrender mechanisms. And if you read Article 59, paragraph 1, in accordance with our national law, ang problema, wala pa tayong procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Kaya sabi ko sa kanya, yung ginagawa nila ngayon, kasi gusto na i-surrender ka, maling-mali po yun. Alright. Attorney, again, ayaw naman natin pangunahan, and we know, we've asked this question sa iyo sa Senate pa lang, pero should the decision not be favorable po sa inyong side, isusurrender or lulutang na po si Senator? We will exhaust all available remedies. Kung ma-deny yun, meron naman kami, meron naman kaming right to file a most respectful motion for reconsideration. So, ayoko talaga pangunahan ng Korte Suprema on this. Kaya I am a law dean, I am a practicing lawyer, I know my rules, so therefore, ayokong magalit yung mga Supreme Court Justices sa akin. Alright. Thank you. Salamat ha. Attorney, kapag kagalan ba, you had... Ang urgent important talaga sa amin ngayon is yung pagproteksyon sa karapatang pantao ni Senator Bato de la Rosa.
So, as to whether or not we will file cases against the good senator for his actuations, that's probably a matter which we can decide later. Pero knowing the nature of my client, yung taga Santa Cruz, Davao del Sur yan, ako naman ay taga Bansalan, Davao del Sur, kaprobinsya ko yan siya. Naging chief of police yan siya sa Davao del Sur, knowing his nature, ang bait-bait po nun eh. Baka hindi niya yan, maski sa tingin namin merong mga violations, baka sasabihin lang sa amin, huwag na yung bit, kasi baka na, yung mga NBI, may gawa na sana kaming criminal complaints. Sabi niya, i-rule muna natin yan. Kasi ang importante, we should concentrate on what is urgent and important, and that is yung natin kaso sa Korte Suprema, at kung meron pa ba tayong ibang remedies na kinakailangan. Yan po ang aking answer from the heart. I know my client since I was young. I am still youthful looking until now, but I can say with certainty na pag meron na kaming complaint na ganun, ipahold niya yun. Knowing Senator De La Rosa. Thank you, Attorney Torion. Kinakabahan na Ako mag-agree lang naman ako sa kanila. Pero sabi nga ni Jimmy, sooner or later, dapat malaman kung si Senator Soto ay may ethics violation. Ano? Ethics violation. Kung siya ay merong o walang ethics. Ethics. Malaki na ethics violation. Baka gusto niyo po i-google ulit dyan, Attorney. Tama mo yun. Tama naman. Tama mo yung pronunciation niya. Ethics. Ay, tama ka! O, rapid fire question na tayo! Handa na ba kayo? Handa na ba kayong lahat? Handa na! Masyado silang yung na-shock sa sinasabi ng Si aking Atty. katabi. Pasio. Si Atty. Favorite ko. Okay, sagot lang po tuloy-tuloy tayo kasi tatlo po kayong sasagot. Kung inyo pong papayagan na sumunod po sa akin, pero alam naman po ninyo ang aking pong katabi, hindi po talaga sumusunod dyan. May sarili po yan. Bendik na no? Hindi siya, binibend yan kasi yung law dito sa kapihan. Diba? O, watch your language yan. Kinakabahan ako. Baka bukas ipasala na kami. Pero okay lang. Enjoy. Basta dito may freedom tayo Walang dito. Kasi wala naman tayong sinasagasaan. Yung katotohanan lang ang ating pinag-uusapan. But sometimes talaga, totoo pala hindi sometimes. All the time, truth hurts. Okay. Rapid fire question. Yung nangyari nung May 11 hanggang 13, May 13 sa Senado, harassment ba o normal procedure? Attorney Torion, please. Harassment. Attorney Bondo. Attorney. Magulo, parang gulbol. Buhol! Buhol! Dapat bilis na. Ano, sobrang pinapawisan ng puso. Ayo buhol din. Attorney, baka meron tayo, i-google mo. Sumagot mo lang. Kasi iba yung kasi mas malapit ako sa iyo. So, malinaw ang pandinig ko, naglinis ako ng tenga. Anyway, tuloy-tuloy ito. Kasi rapid fire na Pero rapid pinilisan ko yung sabi. Di ba? Okay. Attorneys, sa ibinigay ng Senado kay Senator Bato, protective custody o pagtatago? Protective custody. Pagtataguyod. Pagtatago? Pagtataguyod. Yun. This is protective custody. Protective custody siya. Okay. What's the rule of law? Was there rule of law o political pressure? Political pressure. Political pressure. Bend the law.
Okay, next. Was it special treatment or necessary security extended by the Senate to Senator Bato? Necessary yun para sa kanya. Necessary, but not just for Senator Bato, but for the integrity of the institution. Attorney. Necessary and legal. Thank you. Next is biggest misconception tungkol po kay Senator Bato. Biggest misconception? Yes, Alam mo, ang tingin sa kanya ay matapang masyado, no? Misconception yan. Kasi matapang na matapang talaga siya masyado. Attorney Bato. The biggest misconception is the EJK. Because it was not and it did not happen under the direction of the former president nor of Senator then General Bato. Attorney. Ayan na. Biggest misconception ay nagtatago siya. Hindi po siya nagtatago. Thank you. Last, ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng ordinaryong Pilipino? Traitor yun? That what he is doing is in defense of his constitutional rights, and that is not an indication of guilt, nor is it a flight. Attorney Bondo, ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng isang ordinaryong Pilipino? Ang Pilipino po ay dapat nililitis sa sarili niyang bayan at hindi ng banyaga. Matagal nang pinaglalaban niya nila Bonifacio. Hindi po tayo tuta ng banyaga. Tayo po ay isang sovereign nation. Thank you. Attorney Passion. Simple lang. Walang warrant mula sa Philippine Court. Walang pwedeng arestuhin. Salamat! At ngayon naman po, dahil nandito na po tayo sa huling yugto ng programa natin ngayong Miyerkules, narinig natin ang paliwanag at panig ng kampo po ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa mga pangyayaring naganap nitong mga nakaraang araw. Ano man po ang posisyon ng bawat Pilipino sa isyong to, malinaw na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa iisang tao. Ito ay usapin ng due process, kapangyarihan ng Estado, karapatan ng mamamayan at tiwala ng publiko sa ating mga konstitusyon. Attorney, sa totoo lang po, nakakalungkot, no? Dahil sa huli, kinakailangan pong manaig ang katotohanan. Kinakailangan na maintindihan natin na napakahalagang maging malinaw ang proseso at lalong-lalo na kilalanin at igalang ang batas ng Pilipinas nang walang takot, walang special treatment, at lalong-lalo na walang pang-aabuso. Attorney Yvette? Maraming salamat ka, Penny. At again, nililinaw po ng kapihan sa PBP na ito po ngayong umaga ay isang talakayan upang mas maunawaan natin ang mga pangyayari mula Mayo 11 hanggang 13 sa nangyari sa Senado. At hindi po ito pangunguna sa kung anumang judicial or legal proceedings pending before any court sa mga panahong ito. Ka, Penny? At hindi naman po gusto natin bigyan ng oras upang magbigay ng kanilang mga parting statement ang ating pong butihing mga abogado na siya pong talagang magbibigay boses sa mga walang boses. Kasi kahit may boses yan hindi naniniwala dun sa makikinig. Kaya tama lamang po na ang ating mga ginagawang mga abogado sa ating partido ang siyang humarap at kumilala sa tamang batas na may babato ng tama sa ating pong mga kasama na talagang hindi nila binibigyan ng pagkakataong marinig ng taong bayan ng katotohanan sapagkat marami pong pinagtatakpan. Attorney Torion, it's your time para
sabi ng isang pahayag na talagang titi mo sa kanilang kaisipan. Tama po ba? Well, I would like to repeat again what I just said a while ago. Between a leviathan of governmental power and the individual lies a shield. And that shield is the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Between the discretion of executive power as to how we can cooperate with foreign entities and individual rights, the Constitution should prevail. And that is, we should also give rights to or recognize the rights of Filipino citizens. What is happening to Senator Bato de la Rosa may happen to you, to your loved ones, or to your parents, or even your friends. So therefore, our efforts in protecting the rights of Senator Bato de la Rosa is not an attempt to escape accountability on his part. What we are saying is that if there should be accountability, it should be done within the confines of our 1987 Constitution, because the 1987 Constitution cannot be sacrificed at the altar of expediency, at the altar of executive discretion, nor is it sacrificed at the altar of popularity or any public acclaim. That's it. Attorney Bondo, please. Thank you very much, Attorney Torion. Nakasaad po sa Biblia, sa John 18:36, my kingdom is not of this world. Ang ibig po sabihin niyan ay, among many other interpretations, ay kahit po pumuti na ang uwak, hindi po talaga natin mararating ang utopia o yung talagang pantay-pantay na patas. The only justice we can expect is human justice. Ang akin pong paalala sana sa ating lahat ay matuto po sana tayong mag-usap ng mas mahinahon. Dahil kung iintayin pa po natin na magkaroon ng complete justice bago po umayos ang pag-uusap natin sa isa't isa, ay hindi na po tayo mag-uusap ng maayos kailanman. Kaya po ako ay nagpapaalala sa mga kaibigan ko at sa sarili ko na maging mahinahon at to be slow to anger and to be slow to judge. Kung kalaban nyo man po si Senator Bato, makinig po muna sana kayo sa aming mga argumento. At kung kayo naman po ay nakapanig sa amin, huwag din po natin isuko ang ating kaluluwa para lamang po maging tama. Because what does it profit a man to gain the world but lose his soul? So, tayo po ay iisang bansa at iisang diwa. Magkasundo po tayo na mag-uusap tayo ng maayos at mahinahon. Thank you, Father. Ay, Attorney Bondo. Attorney Topacio, please. Hindi ako, well, nasabi na nila lahat sa legal. Ako, on a purely personal note, at seryoso po ako, I am saddened because yung mga major players po rito sa kaguluhan sa ating bansa, ay personally yung iba kilala ko. Umpisahan na natin kay Ombudsman Boying Remulla. High school pa po ako. Kilala ko na yan, lakas magsigarilyo yan eh. Kasi ang tatay ko, board member ng Cavite Province, nung gobernador ang ama niya, si Johnny Remulla. Kung bakit, mabait po yan, maayos yan. Naging chief of staff yan ni Senator Loy, pinupuntahan ko pa yan dito sa Senado. Siya pa mismong gumagawa ng kape ko. Ganyan kabait yan, ganyan ka-grounded yan. No pun intended kasi kape, grounded eh. Yun ang, ganyan ka-grounded yan. Nakasama ko pa kay Erap noon, nung ASEC ako sa DILG, siya ay nasa PMS. Mabait yan eh. Kung bakit nung nagkaroon ng national office, eh biglang lumaki ang ulo. Si Terry Ridon, kilala ko yan, lagi kong kakwentuhan niya sa Shangri-La, nagkakapi kami yan. Ang problema naman kay Terry Ridon, hindi lang lumaki ulo, lumaki pa mukha. Oo, saka ilong. Oo. Si Melvin, seryoso. Si Melvin Matibag,
Kilala ko yan. Nindot yan eh. Nindot, maayos, di ba? Oo, di ba sa Bisaya, nindot? Nindot yan eh. Pwede yung sabihin ito, Melvin Matibag, nindot ka eh. Nung nandito yan sa PDP, hindi ko malaman kung bakit grabe. At si Pangulong Marcos mismo, ako I'm not ashamed to admit, loyalista ako. I've always maintained na mali yung ginawang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, magalit sa akin o hindi. I always believed that he was one of our best presidents, including his faults. Kung may faults, ay kasama yun eh. Pero at ako nanindigan, naniwala na kapag bumalik ang mga Marcos in the person of Marcos Jr., he will try to redeem the family name. Because siguro wala pang isa sa 1 bilyon sa mundo ang nabibigyan ng ganong pagkakataon na na-disgrace yung iyong ama, binigyan ka ng pagkakataon na ibangon, na ipatunayan na ang Marcos hindi ganito, hindi ganon, ano yung ginawa niya. Pinatunayan na niya na not only at parang sinabi niya na in 3 years, yung sinasabi nila ng yung aming dinideny ng mga loyalista ng 40 years ay hindi totoo pala. At pinatunayan niya na there can be someone even worse than Noynoy Aquino, and that is he. Siya pa pala. So doon po kami nanghihinayang ako on a personal basis. Kasama po yan. Mabait yan eh. Kumpare ko pa yan eh. Doon sa kasal ni MJ Marfori, nakikwentuhan kami. Hindi ko alam kung bakit, why. At tama yung sinasabi nila na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So, dyan po ako nalulungkot. Salamat po. Thank you very much, Atty. Topacio. Talagang tingnan mo yung mga nanonood sa atin. Ang dami punong-puno po ngayon ang studio ng Kapihan. Natutulak ang tahimik. Gutom na kasi yan. Gutom na. Sandali lang. Papakalam mo na tayo. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mapalad po tayo dahil marami pa po tayong mga kasama o Pilipino na naninindigan sa tama. Nakikibaka. Patuloy na nakikibaka. Pare-parehas lang naman po tayo ng gusto ang magkaroon ng isang bansa talagang kinakalinga ang mga Pilipino. Kasi po, mahirap po na ang ating inaasahan na siya po aalalay sa lahat po nating mga kababayan, ang siya naman po talagang tunay na namamahanga. At huwag natin kalilimutan, itong mga usapin na to, nag-umpisa yan sa atin pong former na Pangulo, si Pio